Isang mapagpalang araw pong muli mga kabagwis. Ngayon po, muli po akong tutuloy ko ang aking pagsishare sa inyo ng mga videos tungkol po sa pag-aalaga ng manok. Ito po yung sarili kong pagkakaanalisa na sa akin pong mula sa aking experience, sa aking pag-aalaga. Yun, gusto ko pong i-share sa inyo para nakasave na rin po itong personal video ko para dun po sa nihahanda ko po ito para dun sa magtutuloy ng aking backyard na ito kung sakali man dumating ang pagkakataong wala na si kabagwis para may guide siya. Yun po. Ito po ay tungkol sa tamang pagpapakain, tamang oras. Para sa akin, importante po ito. Malalaman nyo po yan sa video ito. Ito, nag-provide po ako ng simpleng figure para malaman po natin na may share ko sa inyo ng maayos. Ito po ay, kung tutusin, dapat po ito'y tamang pagpapakain ng tamang pakain sa ating mga alagang manok. Kaya lang, uunahin ko po itong tamang pagpapakain para mai-elaborate ko ng ayos, may paliwanag ko po sa inyo ng ayos. Yan po, umpisahan na po natin. Para po sa akin, ang morning ration ay pinaka-suitable ang around 6:30 to 7 ng umaga. Morning ration po yan. Bakit? Around after po tayo makapagpatukan yan, tamang sumisikat na po ang araw. After po noon, nagsisimula na po sumikat ang magandang sikat ng araw na pwede naman natin gamitin sa pagpapaganda ng kanilang metabolismo. Yan po. Importante po yun. Ngayon, sasabi, pwede naman po yung halimbawa, tanghaliin kayo ng kuwan, nasa inyo na po yun. Basta ito pong akin ay around 6:30 to 7. Yun po, hindi ko po sinasabing mali yung iba. Basta ito po sa akin. Yan. Ngayon, kung makikita po natin, pag nakapagpakain na po tayo, unti-unti na po nilang makukonsume yan hanggang hapon. Yan, meron tayong figure po dito. Ngayon, pagdating po ng hapon, kailangan po natin ito. Hindi po natin maaanalisa itong kanilang metabolismo hanggang hapon kung hindi natin susukatin ang ating ipatutuka. Ayan. Ito simpleng kaplaang po ito, pero importante po ito. Dahil dito po natin mababasa ang performance, ang tamang oras at tamang pakain. Ganyan po. Ito po yan. Kung tayo po'y magbibigay ng tamang sukat at tama sa oras, dapat po, bago siya mag-empty, ito pong figure na ito, nakonsumo niya na lahat ang isang ganito, hapon, bago siya mag-empty, dapat magpapatuka tayo. Bago siya dito, mag-totally empty. Bago siya magutom, bago maubos na sistema nila ito. Ngayon, ito po'y tatama ng dapat ay 4 to 4:30 ng hapon. Bago ulit tayo magbigay nito ng feeds na kung ano man po yung ginagamit natin. Yan po. Ngayon, bago po siya totally mag-empty, dapat magbigay tayo ng afternoon na ration. Dapat po, tapatak po yan ng 4 to 4:30. Kung ito man po'y 5 o'clock siya nag-empty dahil dito sa ating feeding cups na ginagamit, 4 to 4:30 magbibigay na po tayo. Yan po. Para hindi po dadanas ng empty ang ating mga alaga. Dahil once na mag-empty po yan, magkakaroon po ng ang stress yan. Yon. Ngayon, paano naman natin babasahin ito na mag-empty dito?
Yan po ay sa pamamagitan ng ipot nila. Habang tumataas ito, nakukonsume nila yung feeds natin dito, ang kanila pong idinudumi dito ay kulay green na may konting puti. Or yung green na solid waste at saka yung puti na pinaka-urates, yung pinaka-ihi nila. Yan po. Dito, dapat, dito sa part na ito, kung aabutin po ito, empty na sila, itong anong ito, ayun po, mawawala yung green part ng yung solid waste nila. Na yun po ay yung pinaka-solid, ibig sabihin na ubos na dito po sa part po ito yon. Kaya dapat bago dumating ang empty, magbibigay tayo dito. Yan po, para yung energy nila tuloy-tuloy, nagkaroon sila ng energy dito, kinukonsumo dito, yan, magsisimula ulit. Yan po. Dito po, ang pakiramdam nila, mababa pa rin yung kanilang energy. As in, busog. Busog po ang manok dahil kakakain lang nila. Magkaiba po yung stress ng empty at stress ng busog. Para din sa tao, pag busog kayo, medyo malambot. Yan po. Ngayon, paano naman po kung ito, 4:30, ay magkakaroon pa po sila after nila makakain ng makakagalaw-galaw pa sila bago dumilim. Yun po. Importante po yun na after po nilang makakain ay magkakaroon sila ng movement. Lalo na po sa mga panabong. Ito po yung pwede sa heritage, native at panabong. Hindi po ito sa broiler. Yan. Lalo-lalo na po sa panabong, importante po ito. Pero sa breeding at ang maintenance, applicable po ito eh. Yan, tuloy po natin. Pagdating po nila na mag-empty na sila, kung tutuusin po sa mga panabong na naglalaban, ito po yung malapit sila mag-empty. Ito yung bago sila mag-drop ng moisture droppings o yung purong puti na may tubig-tubig. Ito po yung point na yun eh. Parang peak point. Ito yung may nutrients silang kinoconsume na sa kanilang bituka pero wala na yung solid waste. Halos matalas na sila dito eh. Dito na po sinasagawa yung iniho-hold on point ng mga handler. Yun po. Ito po hindi po pagsasabong ng ating kinukon. Napapasama po eh. Yan. Ngayon, pag ito po'y naubos, hindi po tayo pwedeng ng excess dito na almost mga 6 o kung kailan makauwi. Mahirap po yun eh. Dahil ito po yung dadanasin ng manok. Pinapaliwanag ko sa inyo. Kaya ako po ay medyo strictos pagka kahit ako mismo. Ako sumusunod din. Yun po. Kaya po ipapaliwanag ko sa inyo. Kailangan sumunod. Dahil sa mga nangyayari po. Kapag nag-drop na po sila ng maliliit, yun na po ang pagpapatukan natin. Ngayon, mag-empty na po sila. Pagdating po ng total empty, halimbawa po ito yon, halimbawa total empty po ito, ay ang idadrop nila ay purely urates at moisture. Kapag nagsimula silang mag-drops, kung makikita nyo po ang figure natin dito, unti-unting tumataas, then pagka sila'y nag-drop na, empty na, mabilis na po ang kanilang pagbaba ng enerhiya ng ating manok. Bakit? Ang sunod pong idadrop nila dito, mula dito, totally empty. Ayan po ay, ayun na pong moisture droppings. Kapag nag-drop sila niyan, makakaramdam na sila ng init ng katawan. Dahil ang ilalabas nila ay yung kanilang tubig na sa katawan. Wala na po silang mailabas na solid waste na natira dito. Yan po.
sana ay maging guide ito sa inyo. Kung may tanong kayo, ay paki-comment na lang po. Baka hindi ko na ano dito sa video na ito. Ito naman po yung ano lang natin, pagliliwanag ng para sa akin ay tama. Ayun po. Dahil pag nagpakain po tayo ng 6:30 dito, then gagabihin tayo ng uwi, empty na po yung kanilang sistema. Bakit ko po ito nililiwanag sa inyo? Through experience, sa breeding. Halimbawa po sa breeding muna po tayo. Ang atin pong alaga, kung magaling ang ating patuka, pero pag hindi tayo umano sa tamang oras at saka ang tamang kalagayan nila, posibleng gumanda ang kanilang katawan, pero hindi natin sila mapapaitlog ng normal. Hindi gaganda ang sukat ng itlog, hindi regular nangingitlog. Yan po ang isa sa reason ko kung bakit stricto ako sa tamang pagpapakain, tamang oras ng pagpapakain. Yan po. Then, doon naman po sa nagpipre ko na, sabagay sa conditioning naman po talagang stricto yan. Sa pre-con, yung pumipili naman po ng panlaban, yung iba. Mahirap pong pagalawin ang manok na pasalasala ang pagkain dahil dadanas po sila ng stress. Kahit po, mas magaling pa po yung regular ang pagkain natin ginagamit na tama ang pagkain nila. Kumpara dun sa mamahalin ng binibili nyo, pasalasala naman sa oras. Mapapaganda nyo po ang katawan, gaganda ang kanilang katawan, pero yung galaw nila hindi nyo mapapalabas yung galing. Yan po ang may share ko sa inyo through experience ko dito sa aking pag-aalaga. Importante po ito lalo na sa breeding, hindi tayo makakapag-produce. Yan po. Then, kung nagmamanok naman po kayo, pipili na magandang gumalaw, hindi kayo makakapagpagalaw kung mali ang ang ating pagpapakain. Ngayon, ito po'y susundan ko ng ng tamang pakain. Kung dahil nung nagdaan po, nakapag-bakuna na po tayo, nakapag-purga, then sinundan po yun ng pagpapaligo. Hindi na po ako nag-video no para napaka-common na. Yun, pagpapaligo, then aanalisahin na natin yung tamang pagpapakain. Kasunod na po dito yung tamang pagkain at kung paano tayo mag-a-adjust doon. Dahil lalo na po ako, gumawa ako ng sarili kong mixture na yung organically 50%, yun po. Kaya kailangan ma-analyze ko yun kung nakakatulong ba talaga. Yun po. Sana po may nakuha kayong idea dito at kung may kulang pa, mag-comment po kayo dyan na kung ano pang kailangan. Salamat po. Happy farming po sa atin lahat. Keep safe everyone mga kabagwis.